Hindi lahat ng pagtuturo ng Bible gospel. May mga pagtuturo ng Bible na hindi gospel. Pero kumbaga sana po ay ang pakinggan nating mabuti, pag-ingatan natin siguro yung maunawaan natin yung gospel. Ganito Marcol, halimbawa ako nagbabasa ako ng Bible sa umaga. Kinakailangan hindi mo wala sa isip ko anong sinasabi nito tungkol kay Jesus Christ. Yes. Kasi yun ang gospel eh. So, hindi ako tumitigil hanggang hindi ko nakikita yung Christ Center. Anong sinabi niyo tungkol kay Christ? Ang punto po doon, sana ay magkaroon tayo ng sariling journey sa pag-aaral ng Biblia. Hiwalay sa pag-aaral ng topiko, hiwalay sa pag-aaral ng devotion. Biblia lang talaga. Sa palagay ko, yun ang paying the most careful attention to what we have heard. Kasi pastor, yung heard na salita dyan, past tense na di ba? Ibig sabihin, meron na tayong narinig ng una. At ganun din marahil yung mga tao na naandyan. Narinig na nila yung gospel. At sa atin naman sa panahon natin ngayon, I believe, pastor, kailan ko lang mismo marahil napakinggan ko na yung gospel ng matagal na panahon. Pero para sa akin, hindi siya yung pinaka-gospel na alam ko ngayon. Dahil yung gospel na pinakamalinaw sa akin ngayon ay yung nakatuon lamang sa ating pong Panginoon. Dahil yung gospel nga yung message of salvation at laging tungkol yun kay Kristo. Dati pastor, nahahaluan ng marami. Akala ko rin dati, kagaya ng marami ngayon na nalilito. Yung ating beliefs is gospel sa kabuuan. Ganun ang thinking kasi natin. Pero yung gospel na narinig natin, at kung talagang doon tayo mananatili, yung napakinggan natin na itong gospel ay siyang patuloy na magsusustain sa atin. Kaya nga, ang sabi dun sa isa ko nabasa, dun sa quotation niya sa verse 1, sabi niya, we must give more earnest heed, diba? Sabi dun. So that we must, ang pinaka-equivalent daw nun is earnest heed to the words of Jesus. Dun sa mga salita ng ating pong mismong Panginoon. So sabi dun, it is easy to think that this exhortation is directed to unbelievers, but this later was written to Christians. Akala natin, ito ay mensahe, pastor, sa mga sa mga hindi nananampalataya. Kasi parang sinasabi niya, dapat nagkikling kayo sa mga napakinggan ninyo. Kasi akala nila mga backslider. Pero hindi. Ang sinusulatan dito talagang mga practicing Christians, mga Jewish Christians. At ang sinasabi niya, manatili kayo kung ano yung talaga napakinggan ninyong gospel. Yeah. Ang ganda na sinabi mo sa gospel, yun din sinasabi ng author ng book. Sa verse 3, babasahin ko How shall we escape if we ignore so great a salvation? So yung pinakinggan daw niya, yung what we have heard, is tungkol sa salvation. This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him. So yung mga disciple yun. So yung pinangaral ni Jesus Christ, kinonfirm daw ng mga alagad. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles. So yung napakinggan nila, napatutuhanan pa ng mga miracles, mga healing, mga patay na nabuhay. So nagpapatutuo yun sa gospel. At ano yung gospel? Si Jesus Christ. Ang dumating sa sanlibutan para patawarin tayo sa kasalanan natin sa pagitan ng kamatayan niya sa cross. Okay? And by the gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Pati yung mga gift ng Holy Spirit sa mga miyembro ng church. Halimbawa, gift mo na magturo, gift mo na mag-sermon, gift mo na kumanta, gift mo na maglingkod. Kahit anong gift mo, dapat nagpapatutuloy yun sa gospel, sa salvation in Jesus Christ. Yun ang dapat turo noon. Halimbawa, ang gift mo lang ay taga-welcome sa mga dapat yung gift na yung gamitin mo para yung mga tao maituro kay Kristo. Ang wakas talaga ng lahat ng gift, Marcol, ay pagtuturo kay Jesus Christ na siya ang ating salvation. And that is the gospel. The gospel is about salvation. May mga doctrine ng Bible, Marcol, na hindi tungkol sa salvation. Halimbawa, pag-iikapo, pangingili ng Sabat, that's not about salvation. Pwedeng, kumbaga, makadraw ka ng doctrine ng salvation sa pag-aaral ng Sabat, pero hindi talaga siya nagtuturo per se kung ano yung, paano tayo maliligtas. At yun ang gospel na nagtuturo kung anong ginawa ng Diyos sa pagitan ni Kristo para tayo maligtas. So yun ang dapat na pag-ingatan natin, give careful heed
careful attention sa gospel na yon. Ano? At kaya sabi mo, hindi lahat ng pagtuturo ng Bible gospel. May mga pagtuturo ng Bible na hindi gospel. Pero kumbaga sana po ay ang pakinggan nating mabuti, pag-ingatan natin siguro yung maunawaan natin yung gospel. Ganito Marco, halimbawa nagbabasa ako ng Bible sa umaga. Kinakailangan hindi mawawala sa isip ko, anong sinasabi nito tungkol kay Jesus Christ? Yes. Kasi yun ang gospel eh. So, hindi ako tumitigil hanggang hindi ko nakikita yung Christ Center. Anong sinabi niyo tungkol kay Christ? So, napakaganda ng pastor. At yun din yung isa sa mga natutunan kong napakaganda. Kasi kapag dumating ako dun sa point na yung pastor, nakakamangha. Ang ganda sa pakiramdam. Hindi ka lamang basta, hindi ka lamang basta, nagbasa, natuto ng knowledge, kundi kumbaga parang pastor parang kang may nilililigawang babae, tapos sa araw-araw niyong pag-uusap may mga natutuklasan ka sa kanya mga bagay na ganun pala siya, kaya sobrang sobra ka mapapamahal sa kanya dahil mas nakikilala mo siya sa ganung klase ng kaparaanan. Ang ganda ng ilustrasyon mo, panliligaw, na si Kristo parang nililigawan din tayo, nagpapakilala niya.